Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nasa ika-14 na linggo na tayo sa karaniwang panahon, 14th Sunday in Ordinary Time. Isa sa mga katangian nating mga Pilipino ay ang pagiging matiisin. Tama po ba? No? Na minsan kahit na hirap na tayo sa ating mga pasanin sa buhay, sa ating mga dinadala, sige lang hanggat makakaya. No? 'Di ba? Minsan nga kahit kaming mga pari ay pinagtitiisan ninyo. Ano? Kasi nga 'di ba minsan, no? Lalo na nung dati pagka mahabang panahon ng assignment, no, ng term ng pari, minsan 12 years, no? Buti ngayon 6 years na lang kayo magtsatsaga. No? Dati mahaba talaga. Pero akala nyo ba kayo lang ang nagtitiis? No? Baka sabihin ng mga pari sa inyo, the feeling is mutual. But anyway po, joke lang 'yun ha. Pero baka totoo. But anyway, yun nga po, isa sa mga katangian nating mga Pilipino ay ang pagiging matiisin, no? Nagtitiis tayo sa mga pasanin natin sa buhay, yung trabaho, yung araw-araw na kinakailangan nating gawin para masustain yung pangangailangan ng pamilya. Maliban diyan, yung mga may alagain na mga tao, mga mahal sa buhay na may sakit, no? 'Di ba? Araw-araw itong dinadala, pinapasan ng marami. Maliban dyan, pinagtitiisan din natin yung nangyayari sa ating kapaligiran. Yung sistema na bulok, yung sistema na hindi maganda, no? Araw-araw yon. Yung mga nagtatrabaho, pagod na siguro sa araw-araw na tindi ng traffic, no? Maliban sa tindi ng traffic, ano pa? Pagkapanahon ng mga calamities, no, pagka dumarating dito sa Pilipinas, no, madalas ang bagyo. Hindi lang bagyo, marami pa. Yung iba nangangamba tayo saan? Sa lindol, no? At mas nagiging worse yung ating pangamba dahil saan? Dahil sa yung mga infrastructures na sana makagagaan, makakatulong sa atin, hindi ginagawa ng maayos. Kaya, ang dami nating pinagtitiisan. Yun ang totoo. Matiisin talaga tayo. Pero, kahit na tayo'y matiisin na tao, kahit na sabi natin, gaano tayo kalakas na tao, no? Meron pa ring hangganan ang lahat. Sino ba sa atin ang hindi napapagal? Sino ba sa atin ang hindi napapagod? No? Dumarating sa punto na napapagod din tayo. Kaya nga, sa lahat ng pagkapagod na ito, ano ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon? Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y papagpapahingahin ko. Pero kakaiba si Jesus. Papagpapahingahin niya tayo, pero ang sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Paano ba yun? Paano ka magpapahinga kung papapasanin ka ng pamatok? Di ba parang absurd na isipin, no? How can Jesus tell us, come to Him, all you who are weary and burdensome, I will give you rest. Tapos, take my yoke upon your shoulder. Parang ang hirap, ano? Para mas maunawaan natin ano ang kahulugan nito, we have to learn the context of the gospel. Ano ba yung context ng gospel? Diba, sino ba yung mga tagapagturo ng kautusan? The scribes and the Pharisees. The religious leaders, no? Alam nyo kasi dati, di ba ang Panginoong Diyos,
nagbigay ng commandments. At yung mga commandments na yon, yung 10 utos, hindi lang naman 10 utos ang pinasusunod eh. Meron pang yung batas ni Moises, tapos meron pang mga interpretations of the laws. Mga interpretations na nagkaroon ng mga iba pang mga laws, iba pang mga kautusan. At yung ibang mga kautusan na yon, na pinatutupad, na pinasusunod sa mga tao, sa halip na maging magaan yung kanilang buhay, bumibigat. Sa halip na maging malapit sila sa Diyos, para bang ang Diyos napakalayo. Pero di ba, anong sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesus? God is not a distant God. God is our Father. Ang Diyos ay ang ating Ama. Pero bakit ganon ang pakiramdam? Para ka makalapit sa Diyos, kailangan mo munang maging perpekto. Pero yun ba ang turo ni Jesus? Kailangan ba natin maging perpekto para madaman natin ang presensya ng Diyos? Hindi. Because even in our weaknesses, kahit sa kabila ng ating mga kahinaan, mahal tayo ng Diyos. Sa kabila ng ating mga kahinaan, pinatawad tayo ng Diyos. Hindi naman po dahil sa perfect tayo, kaya tayo iniibig ng Diyos. No? Pero ito yung datingan eh. No? Dahil doon sa mga batas na pinasusunod, na ultimo pati paghugas, no, dapat ganito ang gagawin. No? May procedure pa pati paghugas. No? Diba? Kung ilalagay natin yan sa context ng ating karanasan, halimbawa, sa lipunan na ginagalawan natin, diba, ang isang lipunan, merong mga kautusan, merong mga laws that govern, no? May mga batas. Pero merong mga panukalang batas na tila ba hindi naman nakagagaan sa buhay ng tao. May mga batas na sa halip na makatulong ay nagiging pabigat, pasanin pa ng mga tao. No? Kasi nga po, tingnan nyo, ano kasi yung problema? Sabi ni Santo Tomas de Aquino, paano niya dinefine ang law? Ano yung definition ng law ni St. Thomas? For St. Thomas, law is an ordinance of reason, promulgated by competent authority for the sake of common good. There are 3 elements in the definition. Merong 3 elemento. Ordinance of reason, competent authority, for the sake of common good. No? Pero, minsan, itong nararanasan natin, no? Minsan, para bang hindi pinag-isipan yung batas na pinatutupad. Kasi, pangalawa, minsan din, kasi bakit ganon? Parang walang order. Kasi, minsan yung inilagay natin na mambabatas, hindi naman competent. No? Kasi idol nyo eh. Kasi sinayawan kayo eh. Kasi sikat eh. No? Dahil doon, inihalal natin, inilagay natin sa pwesto. Anong nangyari? May mga panukala, hindi naman tama. Hindi nakagagaan, ngunit nakabibigat pa sa tao. No? Kasi nga, anong iniisip? Minsan, meron namang mga marurunong, pero ang iniisip hindi yung common good. Hindi yung kapakanan ng nakararami. Ngunit pansarili lang. Minsan yung mga, there are losses that are self-serving instead serving the common good. Hindi yung common good, hindi yung kapakanan ng nakararami. No? Pero, is Jesus the same? Si Jesus ba ganun din? Si Jesus ba pabigat? Hindi. Hindi siya pabigat. No? Kaya dito natin mauunawaan yung tinatawag nating yoke, yung pamatok. Ano ba yung pamatok? Yung pamatok po ay yung inilalagay sa likuran ng hayop. No? Halimbawa sa kalabaw. Pero, if you will notice, doon sa mga laki sa bukid, no?
if you will notice, sometimes you don't only see one carabao pulling the load. No? Hindi lang isang kalabaw ang nagdadala ng load. Sometimes you see there is a bigger carabao and another carabao which is smaller, maliit. Magkasama nilang hinihila yung load. Anong gustong sabihin sa atin? Ang sabi ng ating Panginoon, pasanin niyo ang aking pamatok. Ang gusto niyang sabihin, join me. Join me. No? Minsan ito yung problema natin. We tend to carry our loads alone. Pinapasan natin yung mga loads, yung mga pasanin natin sa buhay, yung mga dalahin natin sa buhay na nag-iisa. We rely on our own strength. Umaasa tayo sa ating sariling kakayanan. Pero sapat ba ang ating sariling kakayanan? We are being reminded our strength is not enough. Hindi sapat ang ating sariling lakas. Hindi sapat ang sarili nating pagtitiis. At hindi naman natin kailangan tiisin ang lahat sapagkat kasama natin si Jesus. Kasama natin na nagpapasan ng ating mga pasanin sa buhay. Kaya nga, no, habang nagninilay po ako, kagabi, hindi ako nakatulog kaagad eh. Nanood po ako ng Wimbledon eh. No? Di ba, yung naglaro kagabi kasi sa Wimbledon, si Alex Ayala, isang Pilipina, no? Napaka-intense nung laro, no? Di ba? Pero alam nyo, isang bagay na kung bakit minsan ang isang player na nanalo, hindi lamang sa kanyang galing. Alam nyo po, pagka naglalaro, merong tinatawag na home court advantage. No? Mas magandang maglaro ka sa sarili mong court. Kasi maliban sa memorize mo yung court, di ba, sa'yo rin pati yung crowd. No? Yung crowd sa'yo. May mag-cheer sa'yo. Imagine na naglalaro ka sa ibang lugar without someone or somebody cheering you up. Paano kung nahihirapan ka na? Kung walang nag-cheer sa'yo. Diba? It's devastating. But isang katotohanan sa ating mga Pilipino, no, mga Pilipino, you can find Filipinos everywhere in the world. Diba? Kahit saang panig ng mundo, maraming Pilipino. Kaya nga anong nangyayari in every game ni Alex? In every game na nilalaro niya, yung ibang kahit nasa ibang lugar, nagiging parang home court because of the presence of the crowd. No? When we carry loads alone, things can be difficult, can be very hard, but we are being reminded we have Jesus. We have God. We have God's grace. Andyan ang biyaya ng Diyos na tumutulong sa atin. No? Sa buhay natin. Kaya nga, we are being reminded of the sacraments. Yung mga sakramento na pinagdiriwang natin, yung Eucharistia, yung kumpisal, lahat ng ito, bawat sakramento may biyaya. Kailangan natin ang grasya ng Diyos. Kaya tayo lumalapit sa Santa Misa, sa Eucharistia. Kaya tayo lumalapit sa kumpisal para yung pasanin natin, yung guilt na dinadala natin, gumaan at guminhawa. No? Hindi man nangangahulugan mawawalang lahat ng problema natin, pero ang kapayapaan na dulot ni Jesus ay ating totoong madarama. No? At sana ito yung makita natin ngayon. But unfortunately, ano yung problema? Why many of us fail to see the graces of God? Bakit hindi natin maramdaman? Ano ang humahadlang? In the entire reading, anong sinasabi sa atin? Jesus is meek and humble of heart. Si Jesus ay maamo at mababa ang loob. Ito ang problema ng marami sa atin. Hindi tayo mababa ang loob. Diba ito yung sinasabi sa atin sa unang bahagi ng gospel?
kaya pinuri ng ating Panginoon yung mga maliliit? Kasi yung maliliit, handang tumanggap. Yung maliliit, bukas saan? Sa pagkilos ng Diyos. No? Kala nyo, kaya nyo, kala natin, kaya natin, pero hindi sapat. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kung nabibigatan tayo, lumapit tayo kay Jesus. Lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa mga sakramento. No? Lumapit tayo sa Kanya. May biyaya, may tulong, sapagkat hindi tayo nag-iisa, kasama natin si Jesus sa paglalakbay na ito.